God bless you, beloved Brother Ray Santos. Tayo po'y manalangin na mahal. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat, mahal na Jesus, sa iyong banal, matamis na presensya, yung binuhos sa aming kalagitaan. Thank you, Mighty Jesus. Pagbagaling mo sa aming sakit, paglutas sa mga problema, mga pagpapala, pinubuhos mo sa amin. Salamat, mahal na Pinoon. Salamat sa paglangis sa mga pag-awitan, sa mga pagtotoo, sa mga awitin ng children's choir, adults choir, youth choir, higit sa lahat, sa awitin ng The Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists, at sa pagbibigay, salamat po sa mga inyong matatapat sa pag-aaral salita. Kung magpala, magpamahal pa noon, sa ganakil ako magawa, umasa naman ako sa inyo sa unang dalangin namin ginagalang mga pastor. Bless us once again, Lord, through your word. Aming sinasaway lahat yung nagkaaway. I bind you of Satan in the name of Jesus. Kasagas out in the midst right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The glory, the honor, the power belong to our dearest Jesus. Siya lamang ang dapat papurihan. Lahat ng mga pagsamba at pagpupuri para sa kanyang banal na pangalan. Ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, our Lord Jesus Christ. I'd like also to give double honor and respect to beloved pastor, evangelist Wilde Estrada Almeida, the anti-prophet or loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved assistant pastor, Lina Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Bati ko rin lahat ating mga beloved preachers, beloved co-workers, mga instrumentalists, mga awit, sa ating mga webcast viewers, at sa inyo lahat, ating mga minamahal, mga kapatid, sa ating mahal na Panginoon. Magandang hapon po po rin natin mahal na Panginoon. Kindly read 1 Timothy chapter 6, verse 7 up to 12. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, kapitulo po 6, versikulo po 7 hanggang sa 12. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa libutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, ay masisiya na tayo doon. Datapwat ang mga nagsisipag nasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siya naglulubog sa mga tao sa kapamakan at sa kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa lapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Datapwat ikaw, o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kamuan. 12, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang gan, na dito'y tinawag ka, at ipahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Napakahalaga ng pamumuhay natin ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon Jesus. The greatest tragedy that will ever happen to the Christians or to the people all over the world. Hindi po yung siya ay napahamak. Hindi po yun. The greatest tragedy is if we fail to fulfill
what the Lord has commanded to us. Yun daw po yung malaking trahedya. Hindi po yung kamatayan ang pinakamalaking trahedya. Tulad nangyayari ngayon sa Europa, Ukraine, and Russia. Marami pong napapahamak, mga bata, mga inosente, mga adults. Kawawa sila, binabahal. But that is not the greatest tragedy in life. Hindi po yan ang pinakamalaking trahedya, yung kamatayan. Ang pinakamalaking trahedya, kung hindi natin nasunod, ano yung inuutos sa atin ng ating mahal na Panginoon. Amen? If we fail to fulfill what the Lord is commanded to you and me, that is the greatest tragedy in life. Because everything in this world are temporary. Amen? Lahat po dito pansamantala. We have to know our purpose. What is the purpose of God in our lives while we are here in this world? Dapat yung buhay natin, purpose-driven life. May layunin yung bakit tayo nandito, why you are here. Sa Banal na Kasulatan, minamahal, nandyan lahat ang mga kalooban ng Diyos, pinakita sa buhay ng mga prophets, mga man of God, even ordinary Christians, pinakita anong kalooban ng ating mahal na Panginoon Jesus sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? No one dies to himself, sabi ni Pablo. No one lives to himself. Walang nabubuhay para sa kanyang sarili lamang. Wala rin na mamatay para sa kanyang sarili lamang. Tayo nabubuhay. At kung mamatay tayo, sabi ni Pablo, for to me to live is Christ, and to die is gain. Amen? Hallelujah! Ang nakakatakot, hindi natin na-fulfill. Hindi natin isagawa yung pinapagawa sa atin ng ating mahal na Panginoon. And the words of God tell us that every one of us has its own purpose in life. Iba-iba yung dealing sa ating mahal na Panginoon. May kanya-kaya tayong mga katungkulan na ginagampanan sa iglesia ng Diyos. You have your own duty, and you have to know and seek what is your function in the body of Christ. This is the body of Christ. The church is the body of Jesus Christ. Amen? Ano sabi ng Biblia? A perfect church without blemish, without wrinkles, spotless, will be brought to heaven. Iglesia na walang dungis, walang kulubot, walang kapintasan, ay dadalhin sa langit. Walang kapintasan, blameless, spotless, without wrinkles, walang kulubot. Ibig sabihin, malinis. Kailan tayo malilinis? Pag tayo nagkakaisa, ginaganap natin ang ating tawag. You have your own calling from God. And nobody can deviate from His calling. Walang pwede lumihis kung saan ka tinawag ng Diyos. Hindi ka pwede lumihis dyan. Kahit na kamatayan, gawin mo yan. Dahil pag namatay ka, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, ikaw ay muling bubuhayin para magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon Jesus. Kaya lagi sinasabi natin, mahal na pastor, salvation is the greatest matter of importance. Pinakamahalaga. The greatest matter. Ano ang
pulos ng buhay natin na marangya sa mundo. At pag nawala tayo dito, mapupunta tayo sa kahamakan. Baliwala, sabi naman ng sulatan. Kaya yung binasa natin, isa-isayin natin na mahal, napakahalaga nito. At alam ng mahal na Pinoy na tayo lang dito. Tinawag tayo dito dahil mayroon tayo ditong gagampanan. Amen? Palakpakan natin, mahal na Pinoy. Pagpapala, madali lang yan. Hindi inahanap yan. Basta, sumunod ka lang sa kanyang kalooban. Na mahal, kagalakan, panampalataya, bunga ng banal na espiritu. Na mahal, kasiguruhan sa kaligtasan. Pag tayo'y sumusunod sa katuwiran, ibibigay sa iyo yan. Pagpapala, madali lang yan. Amen? Nabasa, praise the Lord. Ano sabi diyan sa binasa natin? 1 Timothy chapter 6, verse 7. Ano dyan sa Tagalog? Yun ang kakaproblema yung natin, monitor natin. Mga webcast viewers natin na pinagpapala, na mahal, kinakausap ka ng Diyos. Magkaloob ka para maging maayos lahat yung mga gadget natin dito, na mahal. Pag nagbigay ka sa gawain ng Diyos, sigurado yan. 100%. Hindi man agad-agad, sigurado yan, darating sa iyo ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Proven beyond the shadow of doubt. Napatunayan yan for how many times? For how many years? Diba? Huwag tayo mag-alinlangan sa mga salita ng Diyos. Sabi ng masulatan, if you give to the Lord, God will bring back to you what you have given. 1,000 times over, higit pa, doble-doble, higit pa doon sa binigay mo. Amen? Ganon ang Diyos, di ba? Pananampalataya yan. Lahat sa spiritual, lahat yan, puro pananampalataya. Hindi tayo makapasok sa kanya ng langit. Hindi natin masusunod ang kalooban ng mga Panginoon kung hindi tayo mabuhay sa pananampalataya. Lahat yan, puro pananampalataya. Anong sabi dyan? Verse 7. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Wala raw tayo dinala dito sa mundo na tayo pinanganak. Wala tayong dinala. Hubad tayo nung tayo lumitaw. At isang siguradong bagay, lalabas tayo na wala rin tayong dala. Palakpakan natin, malapayan. Amen? Pumunta tayo sa mundo, wala tayong dala. Pag alis natin dito, wala rin tayong dala. Saan ibig sabihin naman Panginoon? Habang nabubuhay ka, gawin mo lahat para malalhati mo ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Gawin mo lahat. Di bali na parang lugi ka, parang agrabyado ka. Pero sa Biblia, yung handang magpalugi, yan ang pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Amen? Very clear in the Word of God. If you give your life away for nothing in return, that would be the kingdom of God begins to you. Diyan magsisimula sa yung kingdom ng Diyos. Malinaw sa Biblia. Handa ka mawalan. Handa ka magbigay ng buhay mo o yung mga bagay na mahalaga sa iyo na hindi ka nagbibigay ng kapalit. Diyan magsisimula sa iyo ang kingdom. What is the kingdom of God or kingdom of heaven in the Bible? The kingdom of heaven is the reign of Jesus Christ in the hearts of men. Yung paghahari ng ating Manang Kristo sa mga puso natin, yan ang kaharian ng Diyos. Nahal, pag naghahari sa iyo, pag sumasayo ang Espiritu ng Diyos, the kingdom of God is come upon you. Sumasayo ang kaharian ng Diyos.
Pag sumasa yung kailan ng Diyos, kahit magpagkagulo ang mundo, kahit lahat ng langis tumaas, lahat ng gasolina, lahat ng diesel magsitaas, pag sumasayo ang kailan ng Diyos, ikaw ay pagpapalain, ikaw ay ingatan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Malinaw sa masulatan. Dapat sumasa atin ang kingdom of God, ang paghahari ng ating mahal na Panginoon. Di natin alam ano mayayari sa mundo. Tuloy-tuloy yung gera, ang dami namamatay. Then may nakausap, may tumawag sa akin, foreigner, minamahal. Foreigner. Taga-Thailand, nanonood sa live webcast natin. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Everybody praise the Lord! Sa unang dalangin natin, mga pastor, nakakapangaral po tayo, hindi lamang sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, nakakarating ang Ebanghelyo ng mga Pinoon. The gospel, yan po ang utos ng mga Pinoon. Preach the gospel, spread the gospel all over the world. Pagkabahagi ka ng pangangaral ng Ebanghelyo, protektado ka ng ating mga Pinoon. Magkaguluman ang mundo, you are protected. Amen? Kaya, minamahal, it is a great opportunity for every one of us to become part of the spreading of the gospel of Jesus Christ. Tumawag sa akin, minamahal, kinakabahan siya. Takot at takot. English speaking. Kaya naubusan ako ng English eh. Sabi ko, bisayain ko kaya to. Basta baka di maintindihan eh. Mula umpisa hanggang matapos, 30 minutes ata. Sabi ko, ang haba na makipag-usap nito. Ano sabi niya? Kawawa raw ang Pilipinas. Nandito sa ngayon, nasa Davao siya. Sabi niya, pwede ka ba pumunta sa Davao? Nasa Thailand siya, kanyang pamilya nasa Thailand. Sana nanood sa ngayon si Brother Eric. Pangalan niya. Hindi ko lang natanong ang apelido, pero he is a Thailander. Taga-Thailand, ang kaya asawa Pilipina. Ang kanyang mga anak nandoon sa Thailand. Sabi niya, please pray for my son and daughter. Nag-aaral sa Thailand. Sabi niya, lumalala daw na Omicron. Baka raw magkasakit. Sabi ko, don't worry. Jesus Christ is greater than Omicron virus. Hallelujah! Amen? Nothing to fear about. Nothing to worry. Anong klaseng virus yan? Mas dakila dyan ang ating mahal na Panginoon. Greater is He that is in us than He that is in the world. Di ba? Malinaw sinabi mo sulatan. Mas dakila yung suma sa atin kisa nandoon sa sanlibutan. Ano sa sanlibutan? The power of Satan. The authority of Satan is in the world. But the authority of Jesus Christ in the church, greater is He that is in us than He that is in the world. Sabi niya, alam na alam niya yung mga intelligence na nangyayari all over the world. America, Russia, Ukraine, China. Alam niya lahat ng plano. Mayroon sa sigurong mga contact na matataas na mga military officials sa iba't ibang bansa. Alam niya ano mangyayari. Sabi niya, pag nagkaroon daw ng nuclear war, isa raw tayo sa tatamaan. Sabi ko, why? Sabi niya, because the American people, the American president daw ay masyadong matalino. Tagalogin ko lang, baka marinig ng presidente. Sabi, masyado raw matalino sa panggugulang. Sabi niya, masyado daw matalino sa panggugulang. Yung presidente Amerika. Nandito ng nuclear nilagay dyan sa West Philippine Sea. American nuclear weapon, nandyan daw ang dami sa West Philippine Sea. Nakakarga sa mga submarine. At doon pa pag in case na medyo tagilid na, diyan pakakawalan papunta sa Russia. Siyempre, makikita na Russia saan galing yung nuclear
nuclear weapon na yan. Siyempre, madidetect na sa kalaradan, galing sa Pilipinas. So, sino titirahin? Di Pilipinas. Ganon-ganon daw sila. Gagamitin nila yung ibang mga bansa na maliliit para sila ay ligtas. Pero sabi ko, nothing to worry. Jesus Christ ay kaya tayo iligtas. Hallelujah! Amen? Sabi niya, mamamatay daw tayo lahat dito sa Pilipinas. Pag nagkaroon ng nuclear bomb. Sabi ko, totoo yan. Pero sa mga naglilingkod sa Diyos, hindi totoo yan. Hallelujah! Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Kaya ano sabi dyan? Ang mga mayayaman sa libutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip. At huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili. Tandaan natin, those are watching, the millionaires that are watching today, the live streaming of the Jesus Miracle Crusade International Ministry, the millionaires that are watching today all over the world, this is your chance. This is your time. If you want to be saved, you want to be protected by the power of Jesus Christ, because anytime now, the Third World War, the war will ignite and will destroy not only properties, but the lives of many people, including you. Your billions cannot save your soul, but this is your time. If you want to be protected, help the Church of God. Help the Church of God to spread the gospel, because the gospel is the power of God unto salvation. This is the only hope. Your bunker, your shield from the nuclear bomb cannot save you. Only the gospel of Jesus Christ can save every human being in the world today. Amen? If you want to be protected, if you want to be saved, use your money to spread the gospel of Jesus Christ. If you do that, the Bible says, you are storing some spiritual things for you, for eternal life in heaven. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Yung mga Kristiyanong pinagpala, mayayaman, pinagpala kayo. But you have to understand, what are the purposes, why you are blessed by our Lord Jesus Christ. Kailangan maintindihan natin, bakit tayo pinagpapala? Amen? Kailangan maintindihan natin yan. Mahal. Ang sabi dyan, huwag umasa sa mga kayamanang di nanatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Sa Diyos na tayo umasa. So, ayaw naman na Pino na yung confidence natin nandoon sa mga material things. Maganda yan. If you have material things, that is good. But, do not put your confidence in the material things. Do not put your heart on them. Because God is a jealous God. Gusto niya, siya ang number one sa puso mo. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Mamaya, mababasa natin. What are the purposes why you are blessed by our Lord Jesus Christ? And you have to understand, you have to know, as a child of God, as a Christian, you have to know the purposes of our Lord Jesus Christ, why you are blessed. Magtiwala tayo sa Diyos na siya nagbibigay ng sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Ano di ba? Sabi diyan? Verse 17. Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy.
Nagbibigay na sa atin ang Diyos ng lahat ng bagay sa ating ikagagalak. Anong tinutukoy na lahat ng bagay na ikagalak natin? Nasa isip agad natin material. But no. Ang tinutukoy dyan, kung babasahin mo masulatan, ang tinutukoy na nagbibigay sa atin lahat ng bagay na ikagalak natin, spiritual ang tinutukoy. Bibigyan ka ng assurance of salvation. Assurance or protection. Sigurado ang protection mo. Wala kang kaba, wala kang takot. You can sleep. You can sleep like a baby. Masarap ang tulog mo. Minamahal. Kahit na nagkakagulo, masarap ang tulog mo. Why? Isa yan sa binibigay ng Diyos na bagay na ikakagalak mo. Then the fruit of the Holy Spirit. Bunga na ba ng Espiritu? Minamahal. Yan ang mga bagay na ikakagalak. Yun ang sagana binibigay ng Diyos sa atin. Abundant life, abundant blessing na gusto ng Diyos. Pero material blessing, dagdag na lang po yan. Amen? Nakita kasi ng Malapino na you are trustworthy. Mapapagkatiwalaan ka sa mga bagay na material. Therefore, God has given you material things. But, if you have already the material things in your hands, you have to pray and to ask God, what is your purpose? Why you bless me? Pag nalaman mo yan, lalong dadami ang pagpapala mo. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Verse 18. Ano sabi dyan? Na sila ay magsigawa ng mabuti. Na sila ay magsiyaman sa mabuting gawa. Na sila ay maging handa sa pamimigay. Maging handa sa pamimigay. Pinagpala ang gawain ng mga Pinoon sa puno ng mga pastor. Madaming kapatiran natin dito talaga. They are open. Open ang kamay nila pagpatungkol na sa gawain ng ating mga Pinoon. Pagpalain kayo. Palapakan natin mga Pinoon. Amen? They give your tithes. You give your tithes and offering. Faithfully. Iba sa mga kapatiran natin, hindi lang tithes and offering. Pati mga extra, mga kailangan, nagbibigay sila. Kaya nga, protektado sila palagi ng ating Malapinon. Sigurado na ang kaligtasan mo. Amen? Hindi na babayaran ng Diyos. Pero, pag ginagawa natin yan, ibig sabihin, nananampalataya tayo sa Kanya. Kaya, lalo tayong pinagpapala at protected tayo ng ating mga Pinoon. Na sila ay maging handa sa pamimigay. Pangaralan mo daw. Sabihan mo raw, charge. Pagbilinan mo ang mga tao sa mundo. Pati anak ng Diyos kasama dyan. Charge them that are rich in this world. Kaya, those who are rich, do not trust in uncertain riches. The billionaires are watching of the humble live streaming of the Church of Jesus Christ. Namahal. One of the reasons why you are blessed by Lord Jesus Christ, because the time will come that the Church of God need financial assistance to spread the gospel, because the gospel is the only hope of the world today. The people in Ukraine today, the people in Russia, if they hear the gospel today and believe, no more guns, no more bullets, no more missiles will explode in the name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Lagi ang ulit-ulit sinasabi ng mga pastolong araw pa. Pag yung mga tao lamang minamahal, maniniwala sa Ebanghelyo, kahit sa Pilipinas daw, sinabi ng mga pastor, if only all the politicians, the government officials in the country, believe the gospel and be baptized in the name of Jesus and repent of their sins, and follow the will of God, no more rebellion, no more insurgency, no more poverty, no more typhoons, no more calamities.
will come in the Philippines. Totoo yan, mangyayari yan. Kaso, hindi sila naniniwala. Kaya, those who are in need today, those who are in danger, in Europe, in Ukraine, in Russia, now is the time. Now is the time for you to believe the gospel, so that you will be protected. You will be saved from the fires of hell. You will be saved from the onslaught of Satan. You will be saved from the guns, from the missiles, from the nuclear bomb, from the cannons. You will be saved because Jesus is greater than weapon, greater than bombs, greater than missiles. Jesus is greater than machine gun. Jesus is God. Jesus is salvation. Jesus is healing. Jesus is protection. And you have to know that Jesus is the only Savior. Palakpakan natin mga lapay. Verse 19. Sabi yan. Maibigin daw. O kanina, balikan natin. Di pa natin natapos yung 18. Kindly pakibalik. Handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. Alam mo ang sinulatan ni Pablo? Unbelievers and Christians. Pati unbelievers. Bakit ang manalang sulatan, bakit yung mga unbelievers gusto ng Diyos magbigay din sila? Alam mo bakit? Pag yung mga unbelievers nagtumulong sa gawain ng mga Pinoon, their minds will be opened from the truth. Palapahan natin mga Pinoon. Amen? Pati sila, proteksyonin ng Diyos. Alam mo bakit? Pag nagbigay sila sa church, sa Christians, kasi ang mga Kristiyano ay asin ng sanlibutan. Sabi ng Biblia, asin ng sanlibutan. Amen? We are the salt of the earth. Okay, harap ka. Masyado mainit yung ano natin dito. Masyado mainit ang sapil natin summer. Gusto nyo ba air condition na tayo? Palakpakan natin malapay, no? Give to the Lord. Sa unang dalang na pastor, lahat ng magbibigay para magka-aircon tayo. Sa sunod na linggo o bago mag-anniversary, malamig na tayo. Lahat ng bibigay, ibabalik ng Diyos sa'yo. Sigurado yan! 100%! Millions na matatanggap mo if you believe. Pero kung hindi ka manampalataya, nothing will happen. Kaya ngayon pa lang, mamaya, lumapit kayo. Sabihin mo, magdodonate ako ng 2 centralized, o kaya 1, o kaya 3. Magugulat ka, million ang babalik sa iyo ng Diyos. Sigurado yan. Hindi yan gawa-gawa. Sigurado yan. Proven beyond the shadows doubt. Basta para sa gawain ng mga Pinoon, ikabubuti ng iglesia, ikabubuti ng ng Diyos. Yan ang sekreto. Hindi alam na marami. Basta maraming makikinabang, ibabalik sa iyo ng Diyos napakaraming beses. Palakpakan natin, mga Panginoon. Amen? Mababasa natin yan mamaya. Sa Biblia, alam mo, naintindihan ng mga Kristiyano noong araw Nung nangaral ng mga apostol, sina Peter, Acts chapter 2, chapter 3, nandyan yan, hindi na natin basahin. Pati mga lupa nila ibinenta. Nakita nila na kailangan ng iglesia. Nakita nila. Tama? Tayo, hindi man tayo nangangaral ng ganyan dito. Tayo, manampalataya ka. Anong kaya mo, gawin mo. Millions ibabalik sa'yo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Sigurado yan. Sigurado. Lahat ng mga magkakaloob mamaya, isulat ang pangalan. In 3 months' time, sa unang dalay mga pastor, eto, totoo yan. Sa loob ng tatlong buwan, God will bring back to you millions what you have given para mapalamig ang lugar na ito. In Jesus' name, that could happen in the name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Verse 18. Ayun. Maibigin sa pamamahagi. Maibigin. Ano sabi sa English? Maibigin sa pamamahagi. Willing to communicate. Maibigin sa pamamahagi. Yan, naintindihan na natin.
Bakit pinagpapala ka? O kaya hindi ka pinagpapala? Bakit hindi ka pinagpapala? You bow. Lord, gusto ko magbigay. Gusto ko maging kabahagi. Magugulat ka. Ibibigay sa'yo ng Diyos. Kasi para sa gawain ng mahal na Panginoon. Kahit hindi lang yung pinagpapala, pati hindi pinagpapala, para pagpalain ka, makalaya ka sa kahirapan, give to the Lord. Di ba? Di ba pinuri naman na Panginoon yung baong babae doon sa gospel? Pinuri. Mahirap siya, ibinigay siya maliit na barya lang. Kasi yun lang ang kaya niya eh. Pero lahat yun na ang kayang kabuhayan. Binigay niya lahat. Anong sabi ng Panginoon? Ito, yung nagbigay ng pinakamalaki. Bakit? She gives all what she has. Binigay niya sa kanya lahat. Anong kapalit yan? Saganang buhay plus buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Verse 9-10, anong sabi dyan? Na mga tipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila ay makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Na magtipon, laying up in store for themselves a good foundation against the time to come. Tignan mo? Good foundation. Pag maibigin ka sa pamamahagi, you're laying in store a good foundation against the time to come. Laban daw sa darating ng mga panahon. Anong panahon na darating? Anong panahon? Panahon ng kahirapan. Panahon ng kamatayan. Panahon ng gulo. Panahon ng tribulation. Panahon ng gera. That is the time na sinasabi ng Barsulatan. The greatest tribulation before the second coming of Lord Jesus Christ. Para makaligtas ka dyan, you have to lay for yourself a good foundation. Ano yun? Mamahagi ka. Hindi po pinag-usapan mayaman ka o hindi. Hindi ang pinag-usapan. Pinag-usapan, mayroon kang puso na maibigin sa pamamahagi. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Tignan pa natin. First John chapter 3, verse 16 up to 18. Dito po sa unang Juan, Kabanata 3, sa mga talatang 16 hanggang 17. Dito'y nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kaniyang iniibig ang kaniyang buhay dahil sa atin at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Datapwat, ang sinumang mayroong mga pag-aari sa sanlibutan ito at nakikita ang kaniyang kapatid na nangangailangan at dooy pagkait ang kaniyang awa, paano mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Mumunti kong mga anak, huwag tayo magsiibig sa salita, ni sa dilaman, kundi sa gawa at katotohanan. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Hallelujah. Mumunti kong, saan naman na? Yan sa 16. Sabi ka. Hereby perceive, dito'y nakikilala natin ang pag-ibig. Ayan, pag-ibig pinag-usapan, ha? Kasi kung walang pag-ibig, wali-wala tayo, eh. Hindi tayo makakit sa langit, wala tayong pag-ibig. Hindi tayo makakakit doon. Hindi tayo papapasukin sa langit, wala tayong pag-ibig. Bakit? Ang langit ay lugar ng pag-ibig. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Dito'y nakilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin. Pag-ibig, pinakita naman na Panginoon, buhay talaga, ibinigay. Buhay! Kaya yung iba, hindi nanghihinaya, kahit bahay ibibigay. Bakit? Alam nila, buhay yung binigay ng mahal na Panginoon sa kanila. Bili mo buhay, ikaw bahay lang. Puri natin mahal na Panginoon. Palakpakan natin, what is material things in comparison with the spiritual things? At nararapat natin ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Nararapat natin ibigay ang ating buhay
dahil sa mga kapatid. 16. 3:16, 17. Tatapwat ang sino mang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito. Kayo mga nanonood dyan, makita ng Diyos, marami kayong pag-aari. Alam ng Diyos yan. Kailangan mag-pray ka. Manalangin ka, malapilon. Anong gagawin ko sa pag-aari ko ito? Pag gusto mo madagdagan ng pag-aari mo, magtanong ka, Lord, anong gagawin ko? Sigurado yun, mangungusap ang Diyos. Anak, magbahagi ka para sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Lalong nadagdagan ang iyong pag-aari. Amen? Ganun ang mahal na Panginoon. Ayaw na magkaroon ng utang na loob sa kanino man. Malinaw sa mga sulatan. Ayaw na magkaroon ng utang na loob sa iyo, sa akin, sa kanino man anak ng Diyos. Ayaw na magkaroon ng utang na loob. Kaya pag nagkaloob ka, sigurado ibabalik sa iyo ng maraming beses. Amen? Ano sabi niya? At makikita ang kaniyang kapatid. Ayo, kung sino man daw mayroong pag-aari sa sanlibutan ito, at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan, at doon ipagkait ang kanyang awa, paano mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Tama? Mayroon ka na pag-aari sa sanlibutan ito. Nakita mo yung kapatid, nangangailangan, wala ka namang ginawa. Sabi ng Biblia, paano mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo? May kilala ko hindi Kristiyano. Nung araw, bata pa ako, may kilala ko hindi Kristiyano. Grabe ka giver. Hindi pa Kristyan, ha? Kita mo yung buhay nila. Hindi sila nakapag-aral. Hindi pa sila nakagraduate elementary. Nakatira sa Caloocan. Kakilala ko. Pero grabe ka giver, ha? Hindi Kristyan, ha? Ako hindi pa rin Kristyan noon. Isa ako sa nabiyayaan. Isa ako sa binigyan. Grabe ka giver. Pero wala sila natapos. Wala pa na, hindi pa nakagraduate elementary. Tingnan mo yung buhay. Pag dumalaw ka sa bahay nila, magugulat ka. Halagang milyon-milyon ang bahay. Saan galing yan? Kanya ng Diyos, nagpapaulan sa mga matuwid at saka hindi matuwid. Basta ikaw ay may takot sa Kanya. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Sabi sa ito. How much more kung anak ka ng Diyos? Amen? Marami sa ating pinagpala dito sa ating gawain sa buong iglesia. Meron mga kapatid, ordinary Christians lang before. Sila ay, di ba mga patotoo narinig natin dati dito? Ordinary lang sila, nag-abang sila sa sasakyan. Wala silang pamasahe, naglalakad. Pero ngayon, meron na silang sarili mga bahay. Sa ibang bansa pa, may mga sasakyan, worth millions. Why? Dahil ganyan ang Diyos. Basta para sa gawain niyang ginawa mo, ibabalik sa iyo yan ng maraming beses. Amen? Nakatapos kayo, hindi. Sigurado yan, pagpapalain kayo ng ating mahal na Panginoon. Iba, hindi mo kalain sila naging professional. Dati, nasa pagsubok. Pero ngayon, pinagpala, material, nakatapos, at mayroon pang kaligtasan. Kaya doble-doble pag nandito ka sa tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon. Ano? Sino mang may pag-aari sa sanlibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid, ay kapatid, Kristiyano pala ang tinutukoy dito kasi kapatid eh. Sabihin, Kristiyano ito. Kristiyano ito na pinagpapala. Nakita mo yung kapatid na ngailangan, wala kang ginawa. Sabi ng Biblia, paano malanahan ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya? Dito nangangailangan tayo. Hindi lamang isang kapatid ang kailangan dito. Marami nangangailangan para malamigan. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Sa ating mga nanonood, mga kapatid, Australia, Canada, Amerika, malamig dyan. Pero dito, halos di kami makahinga sa init. Malamig sa inyo dyan. Akala nyo nalamigan kami dito. Hindi halata. Pumunta ka rito. Baka hindi ka makahinga sa sobrang init. Hallelujah! Praise the Lord! Parang ako magkukulaps dito eh. Sobrang init.
Ngayon, nangailangan ng gawain ng Panginoon. Meron ka, wala kang ginawa, paano mananahan ng Diyos sa'yo? Gusto mo pagpalain at kasama mong Diyos araw-araw? Tumulong ka sa kapatid mong nangailangan, lalo na sa iglesia ng ating mahal na Panginoon. That is Christianity. That is Christian living. Di ba? Pinakita ng ating mahal na Panginoon ang pagiging Kristiyano. He walks all over the Palestine land every day. Araw-araw siya naglalakad sa Palestine. Ang dumi ng paa. Bakit ikot ang ikot ang ating mahal na Panginoon? He roams around the Palestine land. Ikot ang ikot ating mahal na Panginoon. Anong layunin? Why he is walking all over the Palestine land as a man at that time? Because he is seeking for someone that needs help. Kaya siya nag-iikot, naghanap siya ng isa man na matutulungan niya. Kahit sino na ngailangan ng tulong niya. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. That is Christianity. Amen? Yan ang Kristiyano. He is looking for someone that needs help. Ganyan tayo. Yan ang mga purpose ng Diyos. Bakit ka naging Kristiyano? Bakit ka binigyan ng lakas? Bakit ating mga pastor, yung matindi pa pagsubok sa pinansa ng church, walang pagkain, umiikot. Hindi man material na ibigay niya sa tao, ang naibigay niya, higit pa sa material, Word of God. Pinananalangin yung mga may sakit sa mga bangketa, sa Manila, gumagaling, yung iba tumatanggap, naglilingkod sa mga Pinoon, higit pa sa material na bagay. Ganyan dapat ang Christian. Material and spiritual, gawin mo. Bakit? Iyon ang mandato natin. Yan ang sinabi ng mga Pinoon. Huwag natin ipagkait ang ating awa sa mga nangailangan para manahan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Verse 18, 3:18. Sabi niya, mungunti ko mga anak, huwag tayong magsiibig sa salita ni ng dila man, kundi ng gawa at katotohanan. Huwag lang daw tayo umibig sa salita, kundi samahan natin ng gawa. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Pinagpala tayo, tagalangit na tayo. Sigurado yan. Ngunit, meron tayong dapat gampanan sa mundo na ito. Maraming inuutos ng Diyos sa atin. Minsan nakakaligtaan natin. Bakit may mga bagay dito na nakikita natin na ngailangan ng gawain? Pinintulot ng malapitan. Kaya naman niya maghulog dito ng pagpapala. Kaya niya. Pero ang gusto niya, ang mga anak niya ay matutong magbahagi para lumago ang kanilang karakter. Para ang pag-ibig ay lumago. Yun. Pag marunong tayo mag-share, lalago ang ating pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya, ano sabi dyan? Haggai chapter 1. The book of Prophet Haggai chapter 1. Verse 2. Dito po sa aklat ng Haggai, Kapitulo 1, ang talata po ay 2. Ganito ang sinalita ng Panginoon ng mga hukbo na sinasabi, ang bayang ito'y nagsasabi, hindi pa dumarating ang panahon ng pagtatayo ng bahay ng Panginoon. Tuloy. Na magkagayoy dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Haggai na propeta na nagsasabi, panahon baga sa inyo na tumahan sa inyong mga nakikisamihang bahay, samantalang ang bahay na ito ay namamalaging wasak. Ngayon nga'y ganito ang sabi ng mga Panginoon ng mga hukbo, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Kayo'y nangagasik na marami at nagsisiani ng kaunti. Kayo'y nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkaroon ng kahustuhan.
Kayo'y nagsisinom, ngunit hindi kayo nagpapatirang uhaw. Kayo'y nananamit, ngunit walang mainit. At yaong kumikita ng mga pinag-arawan ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Gunatiin ninyo ang inyong mga lakad. Magsiahon kayo sa bundok at magdala ng kahoy at magtayo kayo ng bahay at aking kalugdan at ako'y luluwalhati, sabi ng Panginoon. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Praise the Lord. Isa-isahin natin dyan, minamahal. Verse 4. Yan, sa 4. Diretso na natin para mabilis tayo. Sobrang init, minamahal. Bilisan lang natin. Panahon baga sa inyo na tumaan sa inyong mga nakikisamihang bahay. No? Nakikisamihan. Yung gilid natin, walang kisami. Di ba? Sabi ng Panginoon, panahon baga tumaan sa iyong nakikisamihang bahay. Bahay niyo, yung ganda ng kisami. Pero yung bahay ko, walang kisami. Samantalang ang bahay na ito ay namamalaging wasak. Actually, tinutukoy talaga dyan nung panahon sa yung templo ng Diyos, wasak. Pero sa panahon natin, ang templo, hindi na yung building. Mga Kristiyano na ang templo. Palapakan natin, malapay na, amen, tayo na. Pero kung babasahin mo ba na sulatan, hindi ibig sabihin na kung tayo ang templo, pabayaan na rin natin yung lugar na pagtitipunan natin. Hindi. Malinaw sa Biblia. Hindi rin natin dapat pabayaan. Tayo ang templo ng Diyos, dapat yung ating pinagtitipunan, ayusin din natin dahil diyan din bumababa ang presensya ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Halimbawa, nagkrusada tayo. Naghayo tayo. Mas, marami tayo na-convert, marami naniwala sa pangangaral natin, sa patutuo natin. Tapos, nung dila natin mga kaluluwa dito, naku po, nakabasa ang dami sa sobrang init. Tingin mo, babalik pa kaya yan? Nainitan? Uncomfortable? Hindi na babalik yun. Pero dahil ang anak ng Diyos ay matalino, pinagtulungan nila gawing maayos ang tahanan. Kung mainit, ginawang malamig. Yung mga kaluluwa na yan, mananatili. Isa sa dahilan, bakit nanatili? Yung iyong pakikiisa para maging maayos ang pinagtitipunan ng mga anak ng Diyos. Hindi ako may sabi yan, nasa banal na sulatan. Hindi man natin basabasahin lahat yan. Hindi natin mababasa lahat. But if you're wide reader of the Word of God, you will know and understand na hindi lamang tayo ang tinutukoy na templo. Although tayo talaga pinaka-templo, pero yung pinagtitipunan natin, di ba, yung naghintay ng Holy Spirit ang mga alagad, basahin mo sa Biblia. Nangako naman na Panginoon na maghintay kayo sa isang lugar sa Jerusalem at aking ibababa ang pangako ng Ama. Ano yun? Ang banal na Espiritu. Maghintay kayo sa Jerusalem. Saan sila naghintay? Basahin mo sa history o sa Biblia. Ang ganda ng lugar na kanilang pinipunan. Napaka-presentable, napakaganda. At saka nasa taas pa, upper room, upper. Fully furnished na lugar. Hindi saan-saan lang sila lugar na hindi maayos. Kasi ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Nagkatipon sila, nanalangin sila. Minamahal, bumaba ang banal na Espiritu. Lahat sila napuspos ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Amen? Gusto ba natin mapuspos palagi ng banal na Espiritu? Pakanasain natin yan, minamahal. Pakanasain natin. Sabi ng Biblia, the Lord will give His Holy Spirit to those who obey Him. Ibibigay niya ka naman banal na Espiritu sa mga tumatalima sa Kanya. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Tumatalima. Sumusunod sa Kanya. Doon niya ibibigay ang Kanyang banal na Espiritu. Sa mga baguhan, if you believe the gospel, ibibigay si Holy Spirit. Sa oras na maniwala ka. Sa mga dating Kristiyano na, pag nag-o-obey ka sa Kanyang kalooban, you give
You sacrifice, you fast and pray. Pag may krusada, may paghayo, kailangan sa gawain, tumulong ka. That is obeying the will of God. Amen? Everybody praise the Lord. Naalala ko yung patotoo ni Brother Ferde. Kilala si Brother Ferde Alvaro. Patira natin sa Maine. We back mga 25 years ago. Doon kami sa San Carlos City, Pangasinan. Inassign kami na ating mga pastor. Gawain doon. Wala kaming maupahan dahil mahal sa San Carlos City. Ang hinanap namin yung mga haunted house. Hanapin natin yung wala nag-uupa. Yung mga may mga multo kasi kinatakutan ng mga tao. Doon tayo. Kasi yun ang mura. Ba nakakita kami, haunted house. Mayroon pang malaking balete, akasya. Sabi nung kapitbahay, bakit diyan kayo nag-upa? Lahat ng nag-upa niya, isang linggo lang lumalayas. Bakit po? Maraming white lady dyan. Sabi niya, hinahanap namin. Sabi ko, malapagan natin, malapagan. Hallelujah! Yung hinahanap namin, mga white lady. Yung mga nag-upa kasi, halos ibigay na may-ari. Hindi nga nahingin ng down eh. Sabi, sige, tumira na kayo dyan. Bahala na kayo. Kayo magkano bayad nyo. Ganon ang hinahanap natin. Sa Digos, ganun din. Sa Mindanao kami, Digos. Inupahan namin, haunted house din. Paggabi, narinig mo, may umuungol. Yung isang working bumaba sa hagdan kasi second floor eh. Ang laki na bahay. Magkano binigay sa atin? 500 pesos a month. Nasa syudad ha! Yung hinanap namin kasi, hindi natin makabayad ng 1.5 at that time, mga 20 years ago, we cannot pay 1.5 a month sa probinsya. Hindi namin kaya magbayad. Kaya hinanap namin yung may mga multo. Yung kinakatakutan ng mga tao. Sabi ng mga kapitbahay, bakit dyan kayo mag-upa? Hindi ba alam? Lahat na nag-upa dyan namatay ng anak. Lahat na tumira doon at namatay ng anak. Sabi ko, yan hinahanap namin. Yung may namamatay. Kasi ang dala namin, buhay, ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Nasaksi sila, nagtataka sila. Anong klase mga tao ito? Hinahanap yung delikado. Upa kami. Bumaba yung worker, may nakasalubong na worker na kaputi. Umakyat ka mukha. Pagbaba niya, nandun yung worker nakasalubong nandun sa baba. Sabi, di ba nakasalubong sa hagdanan? Sino nakasalubong ko umakyat na puti? Sabi, alam mo na yun. Alam mo na yung inupahan natin. Haunted house. Ganyan, naranasan natin. Hinahanap natin yung mga ayaw na ng tao. Pero, lahat ang sinabi ng mga kapitbahay na may namamatay dyan, namalay dyan, inabot kami ng taon, walang namatay, hindi kami mamalis. Ang nawala, yung mga masamang espiritu. Purihin natin mga Panginoon. Amen? Dalawa, ang dami kong karanasan, maging dito sa Negros. Pag matulog ka, pagising mo sa alas 12 ng gabi, may umuungol. Hindi ka makagalaw. Gising na gising ka, hindi ka makagalaw. Totoo pala yun sa pelikula, hindi ka makagalaw. Totoo yan. Nangyari sa akin yan eh. Hindi ako makagalaw, may umuungol. Panang review ko, mang nakagalaw ako, nagpuri ako. Ano nangyari? Lumayas sa mga masamang espiritu. Lahat yan, naranasan natin. Pero ang sabi natin mga pastor, isang araw, basta lagi ka nag-o-obey sa gospel, you obey the gospel, isang araw, pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ano yan? Sabi dyan. Panahon baga sa inyo na tumahan sa inyo mga nakikisamihang bahay, samantalang ang bahay na ito ay namamalaging wasak. Verse 5. Ngayon nga, ganito ang sabi ng Panginoon na mga hukbo, gunatain ninyo ang iyong mga lakad. Alalahanin daw natin mga lakad natin. Mag-isip daw tayo. Kapatid ko na kailangan. Yung church na kailangan. Dapat. May gagawin ako. Di ba? Amen ba? Inumahan? Dapat may gagawin ako para maibsan yung pangailangan. Sigurado yan, mananahan sa iyo ang pag-ibig at presensya ng ating mahal na Panginoon. Verse 6, ang sabi dyan, kayo'y nangaghasik ng marami at nagsiani ng kaunti.
Kayo'y nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkakaroon ng kahustuhan. Kayo'y nagsisiinom, ngunit hindi kayo nangapapatirang uhaw. Kayo'y nanamit, ngunit walang mainit. At yaong kumikita ng mga pinag-arawan ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Tignan mo? Wala tayong kumpletong satisfaction pag hindi natin inobey ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Lalo na yung bahay ng mahal na Panginoon. Yung house of God. We are the church of God. We are the temple. Tayo na po yung templo ng mga tao. Pero sa Biblia, pati yung ating pinagtitipunan, tulong-tulungan natin ayusin. Nasa Bible lahat. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Iba, they give their gold, their silver, para maging maayos yung pinagtitipunan ng anak ng Diyos. Isa yan sa mga sekreto, minamahal. Mamaya, manalangin tayo sa ulang natin ng pastor. Kahit kayo mga nanonood, minamahal, pinagpapala kayo. Ang Baliwag Outreach ay nangailangan ng air conditioner, para po malamigan ating kapatiran, lalo na sa church anniversary natin. Nakakahiya sa mga bisita natin, lalo na mga beloved children. Kung napakainit ang lugar natin. Kaya, this is your chance. It is your time. Ito na ang ating opportunity na mahal. Pakita natin. Kahit kayo nanonood na pinagpapala kayo, minamahal, lalo kang pagpapalain. Sigurado yun, kung nasa Ukraine ka, magkaloob ka sa gawain, walang sasabog dyan sa bahay mo. 100%, sigurado yan. Hallelujah, praise the Lord! Nandun ka sa ibang bansa, hindi ka makatravel dahil kailangan mayroon kang turok. Magbigay ka. Himala yan, sigurado, makakatravel ka. Sigurado yan sa pangalan ni Jesus. Bakit? Nakita mo yung kailangan ng Diyos. Ang Diyos po hindi magbababa ng kanyang pagpapala. Ihulog bigla. Hindi. Gagamit siya ng tao. Kahit unbeliever, kahit Christian, gagamitin niya. Gusto niya, udyukan ka. At pag tumalima ka, what you have given will be brought back to you. Will be given back to you 1,000 times. Even 1,000,000 times over. Amen? Meron tayong kapatiran na pakatapat. Kalimutan ko lang pangalan. Nagtatrabaho sa barko. Napakatapat niya sa gawain ng malapil. Magbigay siya talaga. Katulad ng mga kapatiran natin dito na iba na nagtrabaho sa ibang bansa, sa barko. Napakatapat nila. Eh, grabe naman protection sa kanila. Anong nangyari sa kapatiran natin? Nabutas yung kanilang barko. Lulubog. Nabutas. Napakatapat siya. Nanalangin siya. Pag-pray niya, may ibon na palaki dumapo sa barko. Tinakpan ng pakpak yung butas ng barko. Hindi lumubog ang barko. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Ganyan ang Diyos, minamahal. Hindi matatawaran ang kanyang biyaya. Kung nagkaloob ka para sa kabubuti ng gawain, kabubuti ng kapatid mo, isang tiyak na bagay, ang pag-ibig ng Diyos hindi hihiwalay sa iyo. Hallelujah! Amen? Lalago ka sa banal na espiritu, lalago ka sa karakter natin, sa pag-ibig, sa panampalataya, lalago ka lahat. Pagbalik ng mahal na Panginoon, nakahanda ka sumalubong. Bakit? Tumalima ka sa panawagan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Nananawagan ng ating mahal na Panginoon. Ating anniversary, maraming kaluluwan dadalhin dito. After anniversary, bago mag-eleksyon, loobin, sa unang dalangin ng mga pastor, beloved children, magkukurusada tayo. Sabi nga ng maraming tao, kailangan samantalahin ninyo magkrusada dahil after the election, baka raw maghigpitan na. Magla-lockdown daw uli. Sabi nila. Pero yun ang chance natin, na mahal. Kahit ano mangyari, na mahal, ayusin natin lugar natin dahil kung magkagulo man sa mga mundo, lockdown lahat, gulo, gera, dito ka pumunta, protektado ka ng ating mahal na Panginoon. Walang mayayari masama sa iyo dito. Bakit? Nandito ang power, nandito ang mga anghel ng Diyos nagbabantay sa gawain ng ating mahal na Panginoon.
Lahat ng gawain natin, protektado ng ating mahal na Panginoon Hesus. Kaya nga yung tumawag sa akin na taga-Thailand, sabi niya, kawawang Pilipinas, mamamatay daw lahat. Nakatawa ako sa kanya. Sabi ko, basta naglilingkod ka ng totoo, wala kang dapat katakutan. Dahil ang mahal na Panginoon Hesus ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Pero of course, may gagawin tayo. Gawin mong bahagi mo. Do your part, and God will do His part. Gawin mo. Sakripisyo ka kaunti. Nakikita mo na kailangan ng gawain. Kahit kayo nanonood, binamahal, pinagpapala ka dyan sa ibang bansa. Tumulong ka. At lahat ng binibigay nyo dito, lahat yan, napupunta sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Lahat naka-record. Hallelujah! May kapatiran tayo ni isang araw lang hinipo natin mahal na Panginoon. Hindi ko na bagitin ang pangalan para lang akong pagpalain. Sabi niya, meron akong piggy bank. Ano bang piggy bank sa Tagalog? Piggy bank. Alkansya. Nangusap ka mahal na Panginoon sa kanya. Isang member dito, finance. Sabi niya, nangusap ang Panginoon sa akin, ibigay ko raw yung aking alkansya. Kasi nakita niya yung, siguro na, nakita malapit nung ginagawa natin dyan, no? Beloved Mommy and Daddy Reyes, nagkalob sila last Sunday ng 35,000 para dito. Nandyan na po, sinimula na yung binigay ninyo sa gawain ng ating malapit. God bless you, Beloved Mommy and Daddy Reyes. Nagbigay sila sa akin ng 35,000. Pumunta sila dito, sabi niya, para daw mabubungan dyan. Andiyan na, may bubong na. Kulang na lang ay kisame at air condition. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. So, kailangan natin ng medyo malaki-laki. May isang finance kinausap, sabi, mahal na Panginoon, sabi na Panginoon, ibigay mo yung alkansya mo. Binigay niya, sabi niya, ate, sabi namin ko, ito alkansya ko, di ako makatulog kagabi. Sabi na Panginoon, ibigay ko raw. Pasensya ka na, maliit lang yan. Maliit lang. Pero pagbukas, maliit yan yung alkansya. Pagbukas, 50,000 mahigit yung laman. Palakpakan natin, malapit. Tama? Dagdagan na lang natin yung another 50,000. Isa ng malaking air conditioner. Isa pa lang yun. Isang piraso pa lang yun. Kailangan natin dito mga 6 o 7 o 5. Yan ang kailangan natin dito. Isa, 2, 3, isa, 2, 3. Mga 5 kailangan natin dito. Yung nakita niyo yung mataas na air conditioner. Mga 5 ang kailangan natin. O 6. Lumahan. At sigurado dyan, hindi na kayo mamamaypay. Kagalakan namin sa unang mga pastor na kayo comfortable dyan sa inyong kinaupuan. Amen? Sabi ng usapan nga ng mga worker, di ba rin mag-fasting tayo? Basta yung kapatiran, hindi lang mamamaypay. Hallelujah! Praise the Lord! Amen? Utos naman na Panginoon eh. Love your neighbor as yourself eh. Ibigin mo ang kapwa mo. Matitiis mo ba ang kapwa mo? Init na init para magkukulaps? Hindi natin kaya tiisin yan. Kaya gagawin natin para lang mapaganda ang kalagayan nating kapatid. That is written in the Word of God. That is Christianity. That is Christian living. Ganyan ang ating malapit ni Jesus. Bagamat siya'y mayaman, sa trono ng langit, bumaba, naghirap, naging alipin. Bakit? Para lamang abutin ang ating kailangan. I came to give you life so that you might have it more abundantly. Bagamat siya'y mayaman, He became poor para lamang ang ating kahirapan ay maibsan at tayo'y pagpalain. Yan ang Diyos. Ano ang malapit ni Jesus? Napakayaman sa hari ng mga hari, bumaba, naging alipin. Pinatay pa, naghirap pa. Bakit? Para tayo na mahirap sa material, mahirap sa spiritual, iahon at maligtas at pagpalain at magmana ng buhay na walang hanggan. Ganyan ang sekreto ng pagpapala. Kaya ang malapit ni Jesus, last verse, Revelation chapter 5, verse 12. Ano nangyari sa ating malapit ni Jesus? Kaya ginawa niya lahat ng bagay para sa iba. Anong nangyari sa kanya? Revelation chapter 5, verse 12, huling talata, yung mga singers natin, kindly, tala kayo dito.
5 verse 12, Revelation. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo po 5, versikulo po ay 12. Na nagsasabi ng malakas na tinig, karapat dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan at kayamanan at karunungan at kalakasan at kapurihan at kalawlatian at pagpapala. Amen. Malapakan natin, malapakan. Amen? Oh, karapat dapat ang kordero. Walang ibang kordero at yung malapit ni Jesus na tumanggap. Karapat dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, karangalan, kalalatian, pagpapala. Bakit? Pinatay. Bakit siya pinatay? Para ikaw na walang buhay, para ikaw na mahirap, para ikaw na walang pag-asa, magkaroon ng bagong pag-asa. Ganyan. Gusto mo matanggap ang pagpapala? Sacrifice yourself for the sake of others. Magsakripisyo ka, alang-alang sa iba. You will be given riches, honor, and glory, and power, and strength. Yan ang sekreto, pinamahan. Gusto mo dumami ang pagpapala mo? Pinagpala ka na, marami dito pinagpala na. Gusto mo dagdagan pa yan? Gawin mo. Makikita naman natin, kayo na pinagpala. Pag pray ninyo, may yung nanonood sa mga bahay, pray to the Lord that the Lord will touch you. In fact, the Lord is already talking to you now. The only thing you do is to act and have faith. Manampalataya ka, kahit masakit sa'yo, sigurado yan, in 3 months' time, it will be given back to you, millions, by the Lord Jesus Christ, to the prayer of the man of God. Amen? Brother, praise the Lord. Napatunayan na for how many times sa ating kapatiran. Noong araw, dumadaan kami sa Bible study, grabe, napakahirap lang yung kapatiran natin. Pero, lagi niyang ginagawa, tumutulong sa gawain. Ngayon po, grabe ang pagpapala nila. So, totoo ang salita ng Diyos. Hindi po magsinungaling ang salita ng Diyos. Kaya minamahal, tayo na lang dito, pinagpala ka na. We are just waiting for the rapture. Pero, of course, habang naghintay tayo, meron tayong gagampanan. Huwag natin kalimutan ang ating duty sa Diyos at sa kapwa at sa gawain ng ating malapinon. Lalo pa tayong dadagdagan ng kalakasan, katiwasayan, pagpapala. Although may mga problema tayo dito, hindi nawawala yan. Habang nandito ka, may problema ka. Ngunit, may Diyos na laging nagpo-protection sa iyo, nag-aaliw sa iyo. Amen? Hindi ka nalulugmok. Bakit? Mayroon umaalalay sa iyo ang ating mahal na Panginoon Jesus. Habang tayo maawit sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Gawin natin solemn yung ikaw ang Messiah. Ikaw ang Messiah. Gawin natin solemn yun. Medyo mabilis yun. Ikaw ang Messiah. Gawin natin solemn. Habang tayo maawit, pinamahal, mga baguhan, mapit kayo sa ating mahal na Jesus.
First stanza. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Ang aking Ama, Magsisisi tayo, minamahal habang tayo maawa. nais ko Hallelujah, hallelujah. mag-alis sa'yo. Mula sa aking puso, ang awit ng pasasalamat ko. Ikaw ang Mesaya, ikaw ang Manay, ikaw ang Hari ng lahat. Ikaw ang Mesaya, tagapagligtas, Panginoon na ng lahat. Ikaw ang Mesaya, ikaw ang Manay, ikaw ang Hari ng lahat. Ikaw ang Mesaya, tagapagligtas, Panginoon na ng lahat. Ito ang pag-ibig ko para sa'yo, hindi magbabago. Kaya ang damdamin ko lalapit palagi sa'yo. Ikaw ang Mesaya, ikaw ang Anak, ikaw ang Hari ng lahat. Ikaw ang Mesaya, tagapagligtas, Panginoon na ng lahat. Ikaw ang Mesaya, ikaw ang Anak, ikaw ang Hari ng lahat. Ikaw ang Mesaya, tagapagligtas, Panginoon na ng lahat. Panginoon na ng lahat. Palagpagan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Pinagpala kayo natin mahal na Panginoon. Ang mga pagsubok natin, puro pansamantala lamang. Ngunit sa dulo niyan, tagumpay at buhay na wala hanggan. Hallelujah! Hallelujah! Habang binibigay pagkatao sa ating beloved Pastor Albert, patanggapin na ating mga baguhan, ating magiging kapatid sa mga Pinoon. Hallelujah po. Mamaya, balik lang ako sa announcement. Pray na lang. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamalapang Jesus. God bless you po sa ating beloved ordained preacher po sa napagandang mensahe ng ating pinakamamalapang Panginoon. Sumorsi itong mga minamahal sa ating mga minamahal, mga baguhan. Napakapalad po ninyo mga minamahal sapagkat ang Diyos ang gumawa ng paraan upang kayo po ay mailapit sa kanyang tunay at banal na iglesia mga minamahal. Hallelujah! Praise the Lord!
Narito mga minamahal, ang presensya ng Panginoon, narito nagpapatunay na ang Diyos ay buhay sa gawain ng Jesus Crusade International Ministry. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan na kinakailangan po natin tanggapin. Bilang tao mga minamahal, 3 ang dapat po natin isagawa at ang ika-4, Diyos ang gagawa para sa atin mga minamahal. Ang unang-una po ay pananampalataya. Kinakailangan bilang tao na nilalang ng Diyos, sumampalataya ka na ang Diyos ay Espiritu at siya'y dapat sambay sa Espiritu at katotohanan. Ano ang unang-una po natin dapat sampalatayanan? Walang iba kundi ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Ano po ang Ebanghelyo mga minamahal para sa atin? Ito po ay ang mabuting balita ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang Diyos natin na masalangit, na hindi natin nakikita, nagkatawang tao sa lupa, na matay, inilibing at muling nabuhay sa 3 araw, at ang kanyang napakabanal na dugo na umagos sa krus sa Kalbaryo, nagsilbing paraan upang ikaw, ang iyong kasalanan na mga minamahal, ay mahugasan sa pamagitan ng tubig sa banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Mga minamahal, pangalawa ay pagsisi, maka-Diyos, mga minamahal, ibig sabihin, pagtalikod sa buhay makasalanan. Sa galang ating mga minamahal, hindi po natin kayang alisin sa atin yung mga bisyo, kalayawan, mga patungkol sa kasalanan. Subalit kapag nakita ng Diyos na sincero ka, na handa mo ibigay ang buhay mo na ipaglilingkod mo sa ating pinakamamahal na Panginoon, isang araw, malalaman mo sa iyong patuloy pong paglilingkod, ang lahat ng bagay na yan ay inalis na sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang ikatlo, mga minamahal, ay ang banal na pagtanggap sa bautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos bilang tao mga minamahal na namulat sa dambuhalang reliyon sa sanlibutan ito. Hindi po natin kailangan ng reliyon sa ating buhay, sapagkat walang reliyon makapagliligtas sa tao. Ang kinakailangan ng tao, relasyon sa Diyos sa buhay mga minamahal. Sa pamaano para magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos, kinakailangan ikaw ay mabautismuhan sa pangalan ng ating dakilang Diyos. The Bible said, ye must be born again, mga minamahal, sa tubig at sa banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Sabi ng Biblia, Acts 2:38, mga minamahal, na kinakailangan tayo po ay mabautismuhan upang mapatawad tayo sa ating kasalanan o at upang tanggapin natin ang kaloob ng ating dakilang Diyos, na ito po ay ang banal na Espiritu ng ating dakilang Diyos na siyang ika-4 na reglamento ng kaligtasan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Mga minamahal, very urgent po ang kaligtasan. Huwag nyo nang ipagpabukas pa ang pagtanggap, sapagkat sa araw ng bukas, hindi pinangako ng Diyos ang kaligtasan. Ngayon na napakinggan natin ang Ebanghelyo ng kaligtasan, ngayon ang araw ng ating kaligtasan. Kaya sa mga oras ito, mga minamahal, paintulutan nyo pong pakitaasin nyo pong 2 kamay, ipigitan nyo pong mga mata at sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabihin nyo po, mahal na Panginoon, ako po ay nagpapasalamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa mga oras ito. Mahal na Panginoon, ako po ay sumasampalataya na ikaw bilang Diyos Ama sa langit, na hindi nakikita, ay nagkatawang tao sa lupa, namatay, inilibing at muling nabuhay para sa aking kaligtasan, na yung banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, nagsilbing paraan upang ako ay mahugasan sa aking nagawang kasalanan. Mahal na Panginoon, ako po isang tao makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakasala sa iyo. Magmula nang ako ay magkaisip hanggang sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan, at ikaw na po ang maghari sa akin mula ngayon hanggang sa iyong muling pagbabalik. Gawin mo po ako Kristiyano sa puso, salita, gawa at katotohanan, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, sabihin niyo po, Amen. Kami pong manalangin para po sa inyo po, dakilang mapagpala po namin Ama Diyos na makapasala, pinakamamalapay, sinabi mo isang kaluluwa lang lumapit sa iyo, Malapanginoon. Hallelujah! May kagalakan sa kalangitan, Malapanginoon, kahit pagpalain mo sila, bigyan mo sila pagkakataong makapaglingkod sa iyo. Isulat po nga ng mga pangalan sa kalatamboy, 10 na kalamang mahal sa buhay. Lutasin mga problema at pagaling sa mga karamdaman, Malapanginoon. Gawin mo silang Kristiyano sa puso, salita, gawat katotohanan, tagapagmana ng langit, mansyon at buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus name we pray. Amen and amen. Hallelujah.
Praise the Lord. Puri ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. 1:12, mga minamahal, sabi ng Biblia, lahat ng sumampalataya tumanggap sa ating mahal na Panginoon ay pinagkalooban na ng karapatan maging tunay na anak ng Diyos. Sapagkat masakit mang sabihin, subalit pawang katotohanan, sabi ng Biblia, lahat ng tao sa mundong ito ay nilalang ng Diyos, mga minamahal, subalit hindi lahat anak ng Diyos. Ngayon, sa inyong pagtanggap sa oras na ito, binigyan na kayo ng karapatan ng Diyos na maging tunay na anak ng Diyos. Ibig sabihin, answered prayer, lahat ng kailangan nyo, kaya nang ibigay sa inyo ng ating mahal na Panginoon. Puri ng ating dakilang Diyos. Kaya sandaling ito, mga minamahal, tayo po ay dumako na po sa ating panalangin, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung may mga karamdaman kayo, mga minamahal, ipatong niyo po ang kaliwang kamay sa inyong po mga karamdaman at kanang kamay sa inyong ulo, mga minaisipin po ninyo ang aming beloved Pastor Registrado Almeida, nag-pray, nag-lens para sa inyo upang kayo po lubos pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagpapalain sa mga problema, dalawang kamay sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Tayo po magsisi, mga minamahal. Opo, dakilang mapagpala po namin ang mga Diyos sa lahat. Pinakamamahal na Panginoon, through the first leading prayers of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Will Registrado Almeida, sa mga oras ito, humingi kami ng tawad sa iyo. Patawarin mo kami tiyabagan, mahal na Panginoon, namin dinadalangin sa lahat. Aming minamahal ginagalo, mahal na Pastor Will Registrado Almeida, ang patuloy pong kalusugat, kalakasan, mabang-mabang buhay, maging sa lahat mga beloved children, beloved co-workers, sa lahat ng mga kapatid na kapag sumikap, pangkadalo, sa balagawain, pagpalain mo pong bawat isa, ang mga desal ng bawat isa, pagpalain mo sila, malapang material, pinansyal, higit sa espiritual na pagpapala, at sa unang dalang bilang Pastor Registrado Almeida, aming sinasaway, itinatapon sa impyerno lahat mga demonyo, gawa ng kaaway, cancer, leukemia, TB, diabetes, mga karamdaman, problema, kahirapan, pagalinlangan sa undalang mga pastor. Cast out, in the name of Jesus. Devils, curable all sicknesses and diseases, infirmities cast out, problems solved, vices begun, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, 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 praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Sabi ng Malang Kasulatan, Book of Revelation 19 verse 1, ang pagsigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Ito po yung ukol sa kaluwalhatiang kadakilaan, kapangyarihan, ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya wala po magbibiro, mga minamahal, sapagkat ito po ay pagtatagumpay ng mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabay-sabay po tayong tumalon 3 beses, kasabay ng pagsigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po, Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin po natin, thank you so much, Lord Jesus. We love you so much, Lord Jesus. We love you so much, Lord Jesus. We love you so much, Lord Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Makakaupo na po kayo, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon at tayo pinarako na po sa ating mga announcement, mga minamahal. Narito po ang ating buong pagkakataon sa ating po beloved co-preacher, Ronald Remando, para po sa ating mga announcement. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved co-preacher, beloved Brother Albert Arevalo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal. Praise God. At tayo po ay dadako na sa ating special offering, mga minamahal ko. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. At nababatid naman po natin, mga minamahal, ang mga kakulangan pa sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise God. Marami pa po tayong gagawin, mga minamahal ko, sa ating bahay panambahan. At nakita naman po natin yung napakarami ng pagbabago dito sa ating bahay panambahan. Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. At dahil sa inyong pagkakaloob, mga minamahal, amen, alam ko napakarami nyo na rin pong pagpapala na ibinalik po sa inyo ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise God. Napakarami na po nating nagawa. Amen. Praise God. Yung ating preacher's area, dati basurahan lang yan. Mga minamahal, ang daming basura yan dyan, mga minamahal. Ngayon, malinis na ginagamit na po natin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga mangangaral ng ating dakilang Diyos, nakakapanalangin na po ng maayos, mga minamahal ko. Habang tayo po ay nagsasamba, nakakapag-back up prayer na po sila ng maayos. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dati, mga minamahal, yung ating kesame dyan, dati dyan, yan, mga minamahal, nalalaglag, mga minamahal, kapag umuulan din po sa loob. Ngayon po, maayos na. Palakpakan, wala ba tayong palakpak na malakas sa ating dakilang Diyos, mga minamahal? Kasi kaya natin binabanggit, mga minamahal, ang mga bagay na ito, dahil ngayon nangangailangan po ulit tayo, mga minamahal, ng ating aircon, mga minamahal ko, dahil napakainit, sobrang init, at tayo po ay
anniversary po, mga minamahal. Kagaya po ng ating napag-aralan ngayon, mga minamahal ko, purihin natin ang ating dakilang Diyos. Wala pong ibang gagamitin ng ating pinakamamalapan kundi tayo na mga pinagpala ng mga anak ng Diyos. Amen? Praise God. Kaya nga po, mga minamahal, ngayon magbibigay po tayo ng ating special offering, mga minamahal ko. Asaan po ninyo, mga minamahal, kung paano po tayo pinagpala noon, mga minamahal ko. Nung tayo pinagkaloob, dire-diretso po yan, mga minamahal. Praise God, aagos sa atin ang pagpapala ng Diyos, mga minamahal ko, dahil sa walang tigil po nating pagsuporta para sa gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, at bago po nating airconan yan, mga minamahal, kinakailangang isild po natin lahat. Di pa po tapos, mga minamahal, yung mga ibang mga uwang-uwang po dyan, iayos po natin lahat, mga minamahal. May butas pa rin po dito, mga minamahal ko, purihin natin ang ating dakilang Diyos. Ngunit dahil sa ating pagkakaisa, lahat yan ay matatapos, mga minamahal ko. Purihin natin ang ating pinakmamahal na Panginoon. Praise God. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Amen. Lahat po ba tayo ay masayang magbibigay para sa ating special offering, mga minamahal? Lahat po ba tayo ay handang tatanggap ng pagpapala, mga minamahal ko? Amen? Gustong tumanggap ng pagpapala, mga minamahal? Amen? Kapag gusto mong tumanggap ng pagpapala, amen, handa ka rin pong magbigay. Amen? Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Dati, mga minamahal, naalala ko lang po, mga minamahal, dahil minsan dumalaw po dito ang ating beloved Peach, mga minamahal. Amen, praise God. Nandyan po sila sa tent ng beloved children, mga minamahal. Ang lakas ng ulan. Alam niyo po, mga minamahal, yung ulan, hindi pa po nare-renovate yan, mga minamahal. Yung ulan, dire-diretso sa loob, mga minamahal ko. Nakakahiya talaga, mga minamahal. Ngunit ngayon, hindi na po nakakahiya, mga minamahal. Dahil pinagpala po tayo ng ating pinakmamalapin na ipaayos na po natin yan. Sino ang ginamit? Tayo po, mga minamahal na matapat na nagkakaloob. Parakpakan po natin ang ating dakilang Diyos at nakikibahagi sa lahat ng pasanin sa banal na gawain ng malapay noon sa pagsasaayos, mga minamahal, praise God, ng ating bahay panambahan. Hindi lamang po dito, hindi lamang po yung ating mga minamahal na kapatiran po dito. Lalo na po, mga minamahal, yung ating minamahal na kapatiran abroad, mga minamahal. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Nakikita ng mahal na Panginoon, mga minamahal ko, ang patuloy po ninyong pakikiisa, mga minamahal, praise God, para po sa lahat ng pangailangan sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Isa pa po, mga minamahal, marami ito mga minamahal. Hindi talaga natin maisa-isa, mga minamahal. Praise God, encouragement lang, mga minamahal ko, na ang inyong ipinagkakaloob, hindi po talaga nasasayang. Mga minamahal ko, yung ating parking area, dati damuhan yan, dati, mga minamahal, putikan, alikabok kung tag-araw, mga minamahal, ngayon simentado na po. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Kaya nga po, mga minamahal, tayo na po ay magkaloob, mga minamahal, ng ating special offering. Atin pong itaas, mga minamahal, ang ating ipagkakaloob sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Purihin natin ang ating dakilang Diyos, at ito po ay papanalangin ng ating beloved brother Romy Villamor. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Ronald, Preacher Ronald Repando. Tayo po ay sama-samang manalangin. Opo, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, mahal Panginoong Isus, sa unot panalangin, mahal Pastor, mahal Panginoon, narito po ang iyong mga anak, nakataas po ang special offering, mahal Panginoon. Basbasan mo po, mahal Panginoon, at ibalik mo po na makalibong beses, mahal Panginoon. At sa mga kapatiran po na wala sapat na maibigay, mahal Panginoon, ikaw magbigay ng hanap buhay. At ang pagkakakitaan upang susunod na gawain, makabalikat din po sila. Ito po ang samot panalangin sa maraming pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Paglalariyan ka palagi
bless you, minamahal. Purihan natin mga Pinoon. At sa gusto po magkaloob, special, karagdagan, pumunta po kayo sa info. Sulat yung pangalan ninyo. At special na prayer, so nandali mo na pastor, para sa lahat, magbibigay pa para sa lalong madaling panahon, mabili na po natin ang ating air conditioner. Minamahal, special na prayer, sigurado yan, babalik sa inyo. Subukan po ninyo. Sabi na, nagpapasubok mga Pinoon, subukan po ninyo. Ibabalik sa inyo. Yung binigay mo, doble, ibabalik sa iyo. Palakpakan natin mga Pinoon. Amen? Yung iba po na gusto magkaloob para makabili pa tayo agad-agad, punta lang po kayo sa info. Hindi po yan pilitan, minamahal. Pero subukan ninyo. I-try ninyo. Magugulat kayo, minamahal. Sigurado yan. Ibabalik sa inyo. Napakaraming material blessing. Ibabalik sa mga Pinoon. Basta lahat ito ay mapa-aircon na natin. Yan po ay ibibigay sa inyo. Sure ng ating mga Pinoon. Amen? Hallelujah! Yan po ay panampalataya at siyempre, magpipray ang mga manggagawa so ng ating dalangin natin mga pastor. Subok po yan. Basta may emergency kailangan ng iglesia. Lahat po ng tumalima, may special blessing kayo. Doble-doble ibabalik sa inyo. Yung pinagkaloob mo, ibabalik sa inyo ng doble-doble. Basta tumalima lang po kayo. Sulat po yung pangalan. Kung gusto nyo tumulong, punta po kayo sa info after ng ating prayer. God bless you, minamahal. Tuloy-tuloy po ang ating gawain dito. Linggo, Miyerkules, saka Biyernes. Huwag pa kayo ma-absent pag wala mabigat na dahilan dahil alam naman po natin ano nangyayari sa mundo ngayon. Talagang kung hindi mapigilan yan, talagang digmaan na po talaga yan. Damay ng buong mundo. Kaya isa lang po ibig sabihin yan, pag hindi napigilan, talagang bago lumala yan, dadagitin ang mga banal ng ating mahal na Panginoon. Amen? Uli natin ang malapit ni Jesus. Kaya yung mahal, wag tayo mabsin, walang mabigat dahilan. May gawain tayo dito. Sa Iliponso, mayroon ng gawain Martes at Tuesday. Dito po sa Miyerkules, dito tayo. Alauna ng hapon. Friday, alas 10 ng gabi. Maraming Pinoon, tayo dumako na sa ating closing prayer. Beloved Brother Romy Villar. Tumayo na po tayo na mahal sa ating pansamantalang paghiwalay. Hello. God bless you, beloved OP. Tayo po ay manalangin sa ating closing prayer. Opo tayo ng Diyos sa mga Panginoon sa lahat. Hallelujah. Sa anong panalangin ang beloved evangelist, Will Distad Almeida, and then prophet of God. Mahal na Panginoon, maraming salamat po sa magandang panahon pinagkaloob mo sa amin. Hallelujah. Sa mga awitin, hallelujah, dinala ng aming mga awit, mahal Panginoon, sa joyful songs, solemn songs. Hallelujah. Sa buhay na patotoo, mahal Panginoon, sa pagbibigay, hallelujah, at sa mga awitin ng Jesus Finest Generation Choir, at sa pagkilos ng Banal na Espiritu na siyang kalakasan namin sa paglilingkod sa iyo. At sa banal na salita na dinala ng aming mangaral, karagdagang kalaman namin sa paglilingkod sa iyo at sa aming pag-uwi, mahal Panginoon, hallelujah, saman mo kami ng iyong banal na kapangyarihan at ihatid sa aming mga kanya-kanyang tahanan, lalo na po, mahal Panginoon, sa mga may sasakyan, mahal Panginoon. Ingatan mo po sila, mahal Panginoon. Itong aking samadalangin sa makapangyarang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and God amen. bless you, Hallelujah. mahal. Praise the Lord. We love you so much. And there is Jesus loves you more. Hallelujah.